Now ngayon, dito naman tayo sa finding the value of x para makuha natin, para masagot natin itong what is 3/5 of x minus 2/3. Marami na tayong mga videos na kahalintulad nito kung paano hanapin yung x. Kung anong variables ang nandyan, kung paano tayo mag-transfer, paano yung plus magiging minus, marami na tayong mga videos niyan. So please lang panoorin nyo yung mga previous na videos natin para mas lalo nyong maintindihan ang mga kahalintulad nito. Sa mga nagtitake na ng civil service exam, diba, familiar sa inyo ito. So kayo lang makapagsabi na, hala ma'am, lumabas yan dati. So please lang ha, never memorize the answer. Kasi walang nakakaalam kung anong lalabas sa mismong exam. Pero sigurado akong may kahalintulad nito. So kung alam mo paano ito sagutan, kahit anong numbers pa ang lumabas, kung ano pang letters ang gamitin nila, kayang-kaya nyo nang sagutan. Kaya never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. So unang-una kapag mga ganito yung problem, isolve mo na yung mismong value ni x. So, this is 3x plus 4 equals 9. Ipagsama yung mga like terms. Plus 4, kung i-transfer mo yan, magiging minus 4. Kasi nga, nag-minus tayo ng 4 ba to both sides para makancel yan siya. So, yung minus 4, pag minus na siya doon sa 9. Kaya, ang matitira dito sa kabila, we have 3x. Now, 3x equals 9 minus 4, and this is 5. Now, para makuha natin yung value ni x, since 3 ay pang-multiply dyan, pang-divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel yan siya. Now, x equals 5/3. Now, wag na natin i-simplify yung 5/3, yung value ni x. Kasi, dito sa given, na what is 3/5 of x minus 2/3? Yung value ni x, yung sinusolve natin kanina, yung value ni x ay 5/3. Yan yung value ni x. Kopyahin muna natin yung ibang operation na nandito, 3/5 minus 2/3. Multiplication of fractions. So, we have 3 times 5 and that is 15. Tapos yung nasa baba, 5 times 3 and that is 15. So, 15/15, yan ay 1 lang din naman yan. So, in other words, mag-cancel lang tayo. Kasi nga, ito ay 3 sa taas, 3 sa baba. 5 sa taas, 5 sa baba, 1 lang din yan siya. So, 1 sa taas, 1 sa baba, 1 lang din. Now, 1 minus 2/3. Paano ba mag-subtract ng mga fractions galing sa whole number? Si whole number, i-convert natin into fraction. Paano? Kopyahin lang, since 1 lang din naman ha, kopyahin lang yung denominator na 3. Kasi dapat pareho yung denominator, least common denominator. Now, para maging equal siya sa 1, 3 lang din ang isulat natin sa taas. So, ganun lang siya kadali. So, itong 3/3, ang value niyan ay 1. So, paano yan? Kopyahin lang yung denominator na 3 sa kabila, tapos ganun din yung numerator. Now, we have 3/3 minus 2/3. Kopyahin yung denominator na 3, yung numerators, 3 minus 2 and this is 1. Kaya ang sagot dito ay 1/3. Nasaan si 1/3? Letter B. Ganon lang siya kadali. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.